Malutong na bulaklak ng puso ng saging. Magandang araw mga ka-friendship. For today's video, tayo po ngayon ay magaluto ng malutong na bulaklak ng puso ng saging. At ako nga po ay naandini na naman sa sagingan ng aking itay. Noong naniba nga po tayo ng isang buwig na saging dini nung nakaraang araw, ay nakita ko po aring 2 pusong ari. Sabi ko kakoy ari aking abalikan. At ako nga po ay naiibig na sa iyo ay naiibig akong kumain ng puso ng saging. Pag po ba yan naman hindi nahihimusuan yung mga saging, ay nagiging luyat po at hindi nananaba, nagiging banso. Kaya nga po ay akin ang pinagsusungkit ay puso ko na lang po ba yan naman ang hindi nasusungkit. Ay sabi nga po ng mga matatanda din ay nakaw ay bakay maliasan ha. Yoho ay madating din po ba yan naman yun kung mayroon baga. Ay baka po ba yan naman yung nakatadhana sa akin ay nasa maling tao pa ay di aking aintayin. Ay yoho. At ari nga po ang atanggalin natin yung mahaba doon sa loob ng puso ng saging at ari po ay pag naisama natin ay hindi malutong. Ay isa-isa nga po nating tinanggalan yan tapos ay ababad po natin ng mahigit 1 oras sa tubig. Pag po ba yan naman ako'y nagaluto ng puso ng saging ay inatapong ko laang ari. Kaya naman po ay naisipan nating iluto at gawing bulaklak chips. Habang inababad nga po natin yan ng 1 oras ay magtimpla po muna tayo ng pampalutong. 2 cup na harina, 1 cup na cornstarch, 1 kutsarang chili powder at 2 pirasong itlog. Lagyan din po natin yan ng kaunting asin. Lagyan nga po natin yan ng pakaunti-kaunting tubig. Pakaunti-kaunting tubig nga lang po ang alagay natin dyan para po ay ating matansya. At baka po ba yan naman ay sumobra ang tubig ay lumabnaw ang pagkakatimpla. At pag ganyan na nga po siya kalapot ay ayos na po yan. At pagkatapos nga po nating ibabad ng 1 oras ang bulaklak ng puso ay atin na po yung hugasan. At patuluin nga po muna natin yan bago natin ilagay dito sa ating pangpalutong. At dahil nga po napatulo na natin yan ay ilagay na nga po natin ang pakaunti-kaunti yan din sa ating pangpalutong. Ay ang bulaklak naman po ng saging ay talaga naman pong nakakain at inalagay nga po yan sa patatin at saka po ay kare-kare. At pagkatapos nga po nating i-coated yan sa ating tinunaw na harina ay i-coated naman po natin yan din sa ating breadcrumb. Para po ba yan naman ay lumutong at mag-crispy ay iisa pala yun. Para po ba yan naman ay mas lalong lumutong ari pagka naluto. Sabi nga laan po pagka nginuya ay nalangot-ngot ng makamaigi sa ngipin. At pag nga po makamainit na yung mantika ay ilagay na nga po natin yung ating bulaklak ng puso ng saging. Kaya paghiwa-hiwalayin po natin para po pag naluto ay hindi siya dikit-dikit. At pag naga-brown na nga po yung kanyang kulay ay atin na po yung ahunin dahil nga po yan ay luto na. Dapat nga po ay medyo malakas-lakas ng kaunti yung apoy para po talaga namang pag naluto ay makamalutong. At patuluin nga po muna natin yung kanyang mantika. Talaga naman pong napakalutong ng pagkakaluto at isa lang na nga po natin yung ating second batch. Dahil nga po mabilis nga lang din aring maluto ay luto na nga po ang ating second batch. At atin nga po muna yung patuluin ang mantika. Napakaganda nga po ng ating pagkakaluto dahil nga po ay napakalutong. At ayan na nga po, may masarap na tayong ngut-ngutin na bulaklak ng puso ng saging. At isawsaw na nga po natin yan sa ating pinaghalong mayonnaise at saka po ay ketchup. At pwede nga rin po nating isawsaw yan sa suka. At napakaluto nga po ng ating pagkakaluto dahil nga po pag nginuya mo ay talaga namang nalangot-ngot sa ngipin. Ay ayos laang naman pong isawsaw doon sa ketchup na may mayonnaise. Pero sarap na sarap po kami ng nanay ko doon sa suka na may sibuyas. Pwede nga rin po siyang pang-ulam mga ka-friendsi. Hanggang sa susunod na video. Thank you for watching!